Malugod namin kayong tinatanggap sa aming online session tungkol sa makabuluhang pag-uusap. Natatandaanan niyo ba bakit gusto natin magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa ating mga anak? Pag higit tayo nakikipag-usap ng makabuluhan sa ating mga anak, ay mas lalong napapayaman nito ang kognitibong pagunlad nila. Halina't balikan natin ang mga kailangan para sa makabuluhang pag-uusap. Una, para magkaroon ng makabuluhang dialogo sa inyong anak, kailangang pareho kayong nakafocus ng sabay sa parehong bagay o usapin. Maging bagay man o usapin ito, ang kailangan ay dapat interesado ang bata rito. Pangalawa, magbahagi ng mga karanasan tungkol doon sa bagay o usapin at magbigay ng paliwanag sa kahulugan sa iyo ng karanasang iyon. Pangatlo, palawakin ang pag-uusap sa bagay o usapin para mapaisip at mapaandar ang imahinasyon ng bata. Magtanong sa kanya, hikayatin ang mga mas may edad na mga bata na pag-isipan at ipahayag ang kanilang sariling pananaw at saloobin. Tingnan natin ngayon kung magagawa ni Pedro na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap kay Paulo kahit lamang sa isang simpleng bagay tulad ng prutas. Daddy, tignan nyo. Ano po ang mga kakaibang bagay na iyan? Iyan ay mga pinya. Kumain tayo niyan noong nakaraang linggo kina lolo mo, natatandaan mo. Pero yung laman na lang sa loob ang nakita mo. Oo, dilaw iyon at masarap. Malambot at makatas ang laman sa loob, pero matinik ang balat sa labas. Nakikita mo? Anong naalala mo sa birding nasa tuktok nito? Hindi ko po alam. Hindi ba parang corona yon? Oo nga, itsura ng corona, pero hindi pwedeng mailagay sa ulo. Tama ka, masyado rin itong matinik. Ngayon ay berde ito dahil hilaw pa pero magiging kulay kahel o dilaw pag nahinog na. Saka natin pwedeng kainin. Pero kailangan nating balatan muna ito. Magandang kumain ka nito dahil marami itong bitamina C. Puno ito ng sustansya, gaya ng ibang prutas tulad ng saging, mangga, at papaya. Sa totoo lang, sa sunod na bisita natin kay lolo mo pwede kang kumain ng mangga mula sa hardin niya. Oo, maganda po iyan. Isipin kung ano ang nakapagpasimula ng usapang ito. Paano nag-focus si Pedro? Binigyan ng kahulugan at pinalawak ang interes ni Paulo sa pinya. May maiisip ka bang ibang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay mo na maaaring pagsimulan ng makahulugan at nakakapagpayamang paraan ng pakikipag-usap sa iyong anak? Ang pakikipag-usap sa inyong anak ay lubhang mahalaga at ito ay magpapaunlad ng kanyang kakayahang mag-isip. Kapag kayo ay magkasama, nag-uusap at nagbabahagi sa isa't isa, siguraduhing meron kayong sigasig sa pakikipag-usap sa kanya. Mas matatandaan ng anak niyo ang karanasan niyang iyon. Sikapin na hanggat maaari ay makagawa kayo ng maraming oportunidad para sa mga mayamang pag-uusap sa iyong anak.